10 pinakakakaibang pagkain sa bansang China mula sa iba't ibang uri ng mga insekto hanggang sa parte ng camel. Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Number 10. Inihaw na insekto. Alam mo ba na ang bansang China na kilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking populasyon sa ating planeta ay merong mga kakaibang pagkain at putahe na ibinebenta? Ang isa sa mga kakaibang pagkain na ito ay ang mga insekto na iniluluto sa iba't ibang pamamaraan, kagaya na lamang ng prito, inihaw at gisado, na maniwala ka man sa hindi ay sobrang patok sa publiko, kung saan maraming mga turista ang dumarayo sa bansang China para matikman lang ang mga pagkain na ito. Kabilang sa mga insekto na ginagamit ng mga Chino sa kanilang niluluto ay ang mga silkworms at ang mga scorpions na madalas ay makikitang buhay pa habang nakatusok sa stick bago sila tuloy ang ihawin at iprito at ibenta sa bumibiling tao. Ayon sa mga nakabili at nakatikim na sa kakaibang pagkain na ito, ay hindi lamang daw nila ito binibili dahil sa masarap nitong lasa, kundi dahil mayaman ito sa protina. Marami ang nagsasabi na isa ito sa rason kung bakit bihira lamang makakita ng matatabang tao sa bansang China. Number 9. Sabaw na gawa sa laway. Sa dinami-rami ng mga pagkain na pwede nating makita na ibinebenta sa merkado ng bansang China, ay sigurado na ang kakaibang sabaw na ito na kung tawagin ay bird's nest soup ang namumukod tangi sa lahat. Dahil maniwala ka man sa hindi ay laway ng ibon ang ginagamit na sangkap sa pagbuo ng pagkain na ito, na gumulat sa lahat ng tao na unang beses na nakatikim dito. Ang ibon na pinanggalingan ng laway na ginagamit para magawa ang tinatawag na bird's nest soup ay ang uri ng ibon na kung tawagin ay swiftlet's. Ginagamit ang kanilang laway para buuin ang kanilang pugad sa loob ng mga kuweba. Kilala ang laway ng ibon na ito sa pagiging solido, na kalaunan ay napag-isipan ng mga taga-bansang China na gawing sahog sa kanilang mga niluluto. Ayon sa paniniwala ng mga tao, ay naglalaman daw ng napakaraming sustansya at vitamina ang laway ng ibon na ito. Kapag kumain ka raw ng sabaw na may laway ng ibon na ito, ay labis na lalakas ang iyong resistensya kumpara sa hindi pa nakakain ito. Number 8. Sea cucumbers. Ang susunod na nilalang na kinakain sa bansang China ay ang tinatawag na sea cucumbers, na isang uri ng laman dagat. Kahit na meron itong itsura na hindi kaaya-aya, ay dapat mong malaman na meron itong mataas na halaga, kung saan sinasabing umaabot sa 100,000 piso ang halaga nito kada kilo, dahil masarap ang lasa nito kapag niluluto. Dagdag pa sa masarap na lasa ng sea cucumbers, ay madalas din itong ginagamit sa iba't ibang mga lutuin sa bansang China, mapasabaw man o mapaprito. Dahil pinaniniwalaan ng mga tao na merong nagmimilagrong medicinal properties ang nilalang na ito, kung saan maiiwasan ng kahit na sinong kumakain nito ang sakit na arthritis at pwede rin itong masolusyonan ang pagiging baog ng isang lalaki. Kahit hindi patuloy ang nabigyan ng patunay ng mga eksperto kung totoo nga ba, pero marami pa ring mga Chino ang bumibili at madalas na kumakain ito. Number 7. Shark's fin soup. Ang isa pang pagkain na madalas na ibinebenta sa bansang China ay ang mga pagkain na gumagamit ng sangkap na kung tawagin ay shark's fin o mga palikpik na mga pating, na marahil ay pamilyar na sa marami sa atin. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng isyu patungkol rito, dahil labis na bumaba ang populasyon ng mga pating sa karagatan dahil sa madalas na panguhuli sa kanila ng mga tao. Ang mga pating na nahuhuli ng mga mangingisda para kuhanan ng mga palikpik ay buhay na itinatapon pabalik muli sa karagatan. Pero dahil sa pinutol na ang kanilang mga palikpik, ay hindi na nagawa pang makalangoy ng hayop na ito. Kaya tanging paglubog lamang sa kailaliman ng dagat ang kaya nilang gawin, na siya ring lugar kung saan sila maghihintay ng kanilang kamatayan. Gayunpaman, maraming ilegal na bentahan pa rin ang nagsasagawa ng pagbebenta ng mga palikpik ng pating.
marami pa ring mga residente ng bansang China ang pinipiling bumili at magluto ng mga putay na gumagamit ng sangkap na ito. Ayon sa paniniwala nila, ay mayaman ito sa sustansya na gagamot sa kanilang mga sakit at labis na makakatulong para mas mapalakas pa ang kanilang resistensya. Number 6. Bamboo Rats. Ang bamboo rats ay uri ng mga daga na naninirahan sa mga puno ng kawayan. Ang kanilang mga kinakain ay ang mga halaman at maliliit na insekto lamang na siyang dahilan para mapuno ang kanilang karne ng mataas na sustansya. At ito ang nagdulot para madalas silang hulihin ng mga taga-China. Dagdag pa sa mataas na sustansya ng mga bamboo rats, ay madalas din silang hinuhuli ng mga tao dahil merong masarap na lasa ang kanilang karne, na ayon sa marami ay maihahambing sa karne ng manok. At dahil mas mura ang halaga ng karne ng daga kumpara sa ibang mga hayop, ay maraming mga tao ang pumapakyaw nito sa merkado. Number 5. Dila ng itik. Maniniwala ka ba na kahit pa ang dila ng itik ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang sangkap sa bansang China? Ito ay dahil perpekto ang dila ng itik sa iba't ibang mga lutuin, mapasabaw man o prito, at pwede itong ihain bilang merienda o di kaya ay ulam ng mga tao. Kahit meron itong masarap na lasa, sadyang mahal naman ang bentahan ng dila ng itik sa merkado, kung saan umaabot pa nga ng 1,000 piso ang kanilang presyo kada kilo. Ayon sa mga nakatikim sa pagkain ito, ay meron daw maliit na buto sa loob nito na pwede namang kainin ng mga tao. Pero masasabi raw na eksperto na ang mga individual sa pagkain ng dila ng itik kung magagawa nitong tanggalin ang buto. Kaya maraming turista ang bumibisita sa China para sumubok na kumain ito para matutunan nila ang tamang pagkain dito. Number 4. Utak ng baboy. Maraming bansa sa ating planeta ang hindi kumakain ng laman loob ng mga hayop dahil maraming mga tao ang naniniwala na madumi ang mga ito. Pero ibahin natin ang bansang China dahil lahat ng parte ng hayop na kinakain nila ay hindi nila inaaksaya. Mapautak man yan, atay o di kaya ay dugo. Dahil pinaniniwalaan ng mga taga-bansang China na napupuno ng bitamina at sustansya ang laman loob ng mga hayop. Kaya marami tayong makikitang mga putay sa bansang ito na ginagamitan ng sangkap na ito, mapasabaw man o prito. Ang isa sa pinakakakaibang lamang loob na ginagamit sa bansang China ay ang utak ng baboy, na maniwala ka man sa hindi ay labis na pinag-aagawan daw sa merkado dahil meron itong makremang lasa na labis na pumapatok sa masa. Number 3. Century Egg. Ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin sa listaang ito ay ang tinatawag na Century Egg, na siyang isa sa pinakakilalang pagkain ng mga Chino. Ang itlog na ginagamit sa paggawa ng pagkain na ito ay pwedeng magmula sa mga manok o pato. Ito ay binabalot sa pinaghalong clay, abo at asin at saka ito hahayaang mag-ferment. Dahil sa prosesong ito, ay unti-unti raw magbabago ang lasa ng itlog sa loob ng ilang linggo. At ito ay magre-resulta sa isang itlog na merong kulay na pinaghalong itim at dilaw. Ayon sa mga taong nakasubok na nito, ay meron daw itong maasim at maalat na lasa. Kahit marami ang nandidiri, ngunit isa pa rin ito sa pinakamadalas na pagkain na inihahain sa mga hapagkainan sa bansang China. Number 2. Fallopian tubes ng mga palaka. Alam mo ba na merong mga pagkain sa bansang China na kung saan ginagamit nila ang fallopian tube ng mga palaka? Ang sangkap na ito ay tinatawag na hasma, na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang panghimagas, kung saan ang isa sa pinakamadalas na paraan sa pagkain nito ay ang paglagay sa loob ng papaya o iba pang prutas. Matapos masubukan raw ng mga turista, ay paulit-ulit nila itong binibili sa tuwing bibisita sila sa bansa. Sa kadahilan ng meron daw itong makremang lasa na may sobrang lambot na tekstura. Dagdag pa rito, ang mga fallopian tube ng palaka ay napupuno ng maraming bitamina, kung saan meron ding mga pag-aaral ang mga eksperto
na nakakatulong daw ito para labis na mapaganda ang balat ng sino mang kakain ito. Number 1. Bukol ng camel. Ang pinakahuling pagkain na pag-uusapan natin sa listaang ito ay ang karne na nagmula sa bukol sa likuran ng camel na madalas makikita sa mga disyerto. Ang pinakamadalas na paraan ng pagluto rito ng mga Tsino ay deep fry. Pero may ilang tao na mas pinipiling ihalo ito sa sabaw, maaaring igisa o iprito. Dahil ang parteng ito raw ng camel ay sobrang mataba, kaya malapit ang lasa nito sa karne ng baka. Sinasabing ang paraan ng pagkain ng bukol ng camel sa China ay lagpas 1,500 taon nang ginagawa ng mga residente ng bansa. Dahil puno ng sustansya at bitamina ang parte ng hayop na ito, ay paborito itong kainin ng mga tao sa kasalukuyang panahon, na ayon sa mga eksperto ay hindi na raw magbabago dumaan man ang napakaraming henerasyon.